Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng likha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo naway laging sumainyong At lahat. sumaiyo rin. Mga ginigilo ko mga kapatid, sa napipintong pagbabalik ng ating mahal na Panginoon sa kanyang Ama sa kalangitan, nakakaramdam ng kalungkutan at kapighatian ng kanyang mga alagad. Ganun pa man, inaiibisan ng kanilang kalungkutan at kapighatian sa pamamagitan ng pangako ni Hesukristo na hindi sila iiwanang nangungulila, kundi papadalang banal na Espiritu Santo. Bagaman ganyan din ang ating nararamdaman sa tuwing tayo nag-iisa, na pakiramdam natin sa buhay natin wala tayong katuwang, ang pangako ni Kristo ay patuloy niya umiiral at bahagi niya sa ating lahat. Kaya naman sa banal na Eucharistia, mga ginigili kong mga kapatid, mga minamahal kong mga kapanalig, ating ngayon tanggapin ang pakikisalo ng Panginoon sa ating buhay, ang kanyang pakikipamayam sa atin. Kapiling natin siya upang mahilom ang ating nararamdamang kapighatian at kalungkutan. Kung kaya hilingin natin ngayon sa Kanya, ang Kanyang biyaya ng pagpapatawad sa mga pagkakataong tayo ay tumalikod sa Kanya, nang tayo ay nakalimot sa Kanya, nang tayo ay nagkasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, akait patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap ng kaligtasan. Ipagkaloob mong lagi naming ikagalak ang muling pagkabuhay ng giliw mong anak, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Karating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudeyo sa Roma. Nagipagkita sa kanila si Pablo at doon nakatira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya.
at siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko na sagutin iyon. Mula ngayoy tutungo ako sa mga hentil." Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nangangalang Tisyo, Husto, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambayanan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa lahat sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikitang uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing, kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus ang ibig nilang magtanong. Kaya sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi ninyo ako makikita at pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan.
Mga ginigilo ko mga kapatid, among mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Hindi lang matalinghaga ang mga pananalita ni Jesus, kung minsan ay malalim din at talagang may nakatagong mga kasabihan o di kaya naman kahulugan ang nais niyang mga mensahe sa kanyang mga alagad. Katulad na lamang ng Ebanghelyo ito ni San Juan ngayong araw na ito, mga ginigilo ko makanan. Napapuspos ng confusion itong mga alagad ng ating mahal na Panginoon. Ano nga ibig niya sabihin kaunting panahon? Alam naman nila na siya'y lilisan. Namamaalam na ang ating mahal na Panginoon sa kanya napipintong pagbabalik sa kaharian upang sa ganun ay makipisan siya sa kanyang Ama, hindi lang sa kagalakan kundi sa kaluwalhatian. The Son will glorify the Father on His return. As the Father glorified the Son in His resurrection, the ascension of our Lord Jesus Christ will glorify the Father. At ito yung dapat may kagalakan tayo. Yun yung sagot sa mensahe ng ating mahal na Panginoon. Yun ang sagot, no? Kaya sabi niya, matitigib kayo sa kalungkutan sa aking paglisan, pero magagalak. No? Ito yung magiging kagalakan, mapapalitan ng kagalakan. There are moments in our lives, may mga pangyayari sa ating buhay, mga kapatid, na maging tayo po ay litong-lito kung minsan sa mga pangyayari. You know why? Because our emotions engulf us. I mean, look at how the Lord Jesus Christ, din natin ang mahal na Panginoon natin. Bakit niya nasabing kaunting panahon at ako'y lilisan at hindi niyo na ako makakasama, ngunit kaunting panahon pa pagkalapos ito, makakasama niyo muli ako. Alam niyo, itong panalitang ito nagbibigay sa atin ng hudyat, mga ginigilid kong mga kapanalig, para pagtuunan natin ng pansin, hindi lamang yung salita, kundi yung damdamin na sumasakatawan o nakatago sa mga pananalita ng ating mahal na Panginoon. Batid ng ating mahal na Panginoon ang kalungkutan o mas malalim yung kapighatian na magaganap sa kanyang napipintong pagbabalik o paglisan. Napipintong paglisan na pagbabalik niya sa kanyang Ama. Hindi na natin siya makakasama. Hindi na siya muling makakasama ng kanyang mga alagad. Bakit? Malungkot sila. Namimighati sila. Kasi kapakailan lamang nabuhay siya magmuli. Para bagang sinasabi naman ng ating mga alagad, Panginoon, parang kakapiranggot lamang na panahon yung binigay mo para magkaroon ka ng kaluwalhatian at ngayon lilisan ka. Hindi ba ikaw na ang muling nabuhay na si Jesus? Dapat hindi ka na muling mawawali sa amin. Pero tandaan natin, mga kapatid, kabisado na Jesus ang ating damdamin. Alam niya nilalaman ng puso mo. Bakit? Una, nung una siyang namaalam sa atin, batid niya ang kalungkutan ng kanyang mga alagad. Nagbigay ito ng kalungkutan, nagbigay ito ng tinatawag na kaguluhan, nagbigay din ito ng kapigatihan sa kanyang mga alagad. Nung una siyang namaalam, ano sabi niya? Unang pamamaalam niya, darating ang araw, ang anak ng tao ay papatayin. Anak ng tao ay pagtataksilan. Diba? At matapos ang 3 araw, muling mabubuhay. Doon pa lang, ano sanabi ni San Pedro? Panginoon, huwag sana mangyari ito sa iyo. Oh. Andun yung galit, andun yung kapighatian, andun yung kalungkutan ni Pedro. At doon pa lang, alam na ng Panginoon. Pag sinasabi ko, namamaalam ako, para ba nagkakaroon ng kaguluhan? Nagkakaroon ng tinatawag na kapighatian. Kaya inihahanda pala niya tayo sa kanyang pangalawang paglisan. Nung una, merong time frame, 3 days and 3 nights. Di ba? At mataas 3 araw, muli siya mabuhay. Nagampanan niya yan. Bumalik siya. Di ba? At nagkaroon ng kahulugan yung kanyang pangako. Nagkaroon ng katuparan yung kanyang pangako. This time, on his second time of leaving us, nung kanyang paglisan, pabalik sa kanyang Ama, wala siyang kasiguraduhan kung kailan mismo. Kaya nga yung sinasabi niya rito, kaunting panahon na lamang na makakasama niyo ako, pero matapos yung kaunting panahon, muli niyo ako makikita. Ano ibig sabihin yun? Kapatid, binibigyan niya tayo ng hudyat. Pinapaalam niya sa atin, hindi man marahil ng kanyang presensya sa kanyang pagbabalik, kundi yung diwa niya ang makikita natin. At ano yun? Ang diwa ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. O, diba? Kaunting panahon nyo makikakasama. Lilisan ako, babalik ako. Ngunit pagkatapos ng kaunting panahon pa lang, makikita ninyo ako. Makikita natin siya
sa kanyang imahen ng Espiritu Santo. Hindi ba ang banal sa tatlo, isa yan? Tatlong persona yan. Kaya nga madalas niyan binabanggit ngayon ang banal na Espiritu Santo para magbigay sa atin ng pag-asa. It may be a very temporary way of somehow, consoling us. But we will always see. Sabi nga ng ating malapir sa pagbasa kahapon, sa bagay kahapon, He will give you what and take you what is mine and give it to you. So yung diwa ko, yung imahin ko, muli niyong makikita sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ginigilo ko mga kapatid. Sadyang ating mahal na Panginoon, nauunawaan niya ang ating pagdadaanan. Naunawaan niya ang pighati ng bawat isa sa atin. Kaya naman gumagawa siya ng paraan upang maginhawaan tayo. Kung hindi man maginhawaan, mawala yung ating pagduduta at makabalik tayo sa kanyang diwa. Ang diwang kanyang sinimulan, ipinalaganap, ngayon ay iiwanan niya sa atin ito sa pangangalaga ng banal na Espiritu Santo. Bakit? Ayaw niya tayong iiwanang nangungulila. Ayaw niya tayong maulila. He will not leave us an orphans. As a matter of fact, my dear sisters and brothers, ito ang isa sa magandang pangyayari para sa buhay nating tagasunod ni Kristo. Para masubukan din natin sino ba ang ating sinusundan. Ang diwa ng Panginoong Jesucristo muling nabuhay ay mananatili sa diwa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Para paalalahanan tayo, tapat siya sa kanyang pangako. Kaya ngayon nga po ang ating tinatawag na core value ng ating faith. Diba? Ang ating sinasampalatayanan. Diba? Kaya pag pinapayag natin ang ating pananampalataya, si Kristo ay namatay, nawalay, umalis, lumisan. Si Kristo ay nabuhay, nagbalik siya. At si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Paano natin malalamang babalik siya? Dahil ang kanyang diwa ay nanatiling buhay sa atin para paalala sa iyo, tapat siya sa kanyang pangako. Ang tanong ko, kapatid, tapat ka ba sa pangako mo kay Jesus? Madalas, emosyon. Yan ang ating pinagagana. Emosyon, yan ang pinapairal natin. Alam ni Jesus yan, kaya nga pinapahupa niya. O I would rather say, pinapahilom niya ang ating damdaming ng kapighatian. Kaya nga may pangako siya, ang Espiritu Santo. Yan yung diwa niya. Buhay ang diwa ni Kristo. He will take what is mine and give it to you. Lesson learned, my dear sisters and brothers. How are you therefore going to prepare for the second coming of Christ? How are you going to acknowledge, to embrace, and to accept His image? Kailangan, nandiyan ka lang. Manatili ka lang. Di ba? Panghawakan mo ang kanyang pangako. At kaya sabay ng paghawak mo sa kanyang pangako, sana mapanghawakan din ni Jesus ang ating pangako na mananatili tayong naghihintay. Sapagkat kung mahirap ang pakiramdam ng iniiwanan, kaya ka nga namimighati kasi napag-iwanan ka. Pero anong ginagawa ni Jesus? Pinapaalala sa iyo, hindi ka nag-iisa. Kung mahirap ang pakiramdam mo na naiwanan ka, mga kapatid, panghawakan din sana natin ang ating pangako kay Kristo na sa kanyang pagbabalik may naghihintay sa kanya. Sapagkat kung masakit ang iniiwanan, ang pakiramdam ng iniiwanan, mas masakit ang pakiramdam ng bumabalik na walang dinaratnan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Inihahandog sa atin ng Diyos ang kanyang lakas sa mga panahon ng pangangailangan. Idalangin natin na lagi tayong umasa sa Kanya at ating itugon, gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang simbahan naway buong tapang na magpatotoo at walang takot na magpahayag ng mensahe ni Kristo sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nabubuhay sa pangulila at dalamhati naway makaranas ng nakapagpapaginhawang presensya ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nalulungkot
o namimighati naway makaunawa sa tunay na kahalagahan ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Sa kanilang kahinaan, naway matuklasan ng mga may sakit at may kapansanan ang lakas ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga yumaon ng tapat sa Panginoon, naway makatagpo ang manunubos na nagpakasakit para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ama naming puspos ng kabutihan at pag-ibig, tunghayan mo ng may habag ang iyong bayan dahil sa kanilang mga pagkukulang. Tulungan mo sila sa mga hinaharap nilang pagsubok at hayaan mong lukuban sila ng iyong pag-ibig. Hiniling namin to sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling Puri-puri kay Diyos na Mikha, sa libutan siguro ang daan loob na ito ang aming may alay mula sa lupat ng lupa. Ang pinapay nito para sa amin at bibigay ng iyong buhay. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y Puri-puri kay Diyos na Mikha, sa libutan siguro ang daan loob na ito ang aming may alay mula sa kalasang ubas at buwan ng aming paggawa ang alak nito para sa amin at bibigay ng iyong Espiritu. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno. Sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal,
Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, iligtas mo kaming tanan, Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming mahal na obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. At sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng may lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng
sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon, ginawang sumainyo. At sumayo rin. Bahagi na po tayo ng pagbati ng kapayapaan at pagmamahal sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigili kong mga kapatid, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo.
lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay na iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain tayo ng mapagmahal at makapangyarihan Diyos ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na pagdiriwang, humay tayong taglay ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama,
kay Heso Kristo na pinagbuklod sa isang katawan. Tayo manigluhod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabanal-banalan ng sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba, sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit sa ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, sa mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga maghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halin at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang buktong na anak upang tayo may ipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Heso Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtugos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkalob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Sanctum ergo sacramentum venerem celui et antiquum
Panem de cielo prestitis tieis. Omni declamento mensea bentem. Oremus. Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoram reliquisti, tribue quesimus, ida nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis vegetae tientiamus, cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal sakramento ng altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglili sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,